40 days of taunting Israel, on the 41st day, binabagsak siya ni David. Jonah, same thing, on the 41st day ng kanyang pagbimisyon doon sa Nineveh, hindi tinuloy ng Panginoon yung kanyang plano to destroy that city. So Jesus, when he fasted for 40 days, on the 41st day, ay iniwan siya ng tempter o ng Diablo na tumutokso sa kanya. Isa pang 40 days na we must all be reminded ay yung si Jesus, after his resurrection, nag-appear siya sa kanya mga disciples. And on the 31st day, iniakyat na siya sa langit. No? So mula po dito sa mga bahagi ito ng banal na kasulatan, ay isang bagay yung ating pagbulay-bulayan ngayon. Don't quit. Yan. The rain will stop, the giant will fall, and you will definitely enter your promised land. So huwag tayong susuko dun sa mga 40 days o 40 years ng buhay na dinadaanan natin dahil nakasitiyak tayo that day 41 is coming, year 41 is coming, or kung ano man yung mga hinihintay natin. And there we will see the mighty hand of God na sumasama sa atin. Sipa tayo saglit na manalangin. O Diyos, sa aming Ama, sa iyong pagpapala at biyaya, kami patuloy na nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Kami patuloy na nananangan. Kung kaya't sa mga sandaling ito, O Diyos, wala po kami iba nais, kundi ang patuloy na maranasan ng inyong dakilang presensya sa aming pagbubulay-bulay ngayon, ay patuloy kami samahan ng inyong banal na Espiritu, aming tanggapin ang lahat ng biyaya at pagpapala ng iyong mga salita na aming pagbubulay-bulay. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, mapapansin natin na yung number 40 appears repeatedly sa Bible. Tatlong bagay yung nais ko pong daanan natin o lakaran na magpapakita sa atin. Una, yung time of testing, at yung time of transformation, at yung time of preparation na ginagawa ng Panginoon. So una, tingnan natin yung naging karanasan ni Noah, 40 days of rain. It's a time for cleansing. Diba? If we read through the story sa Genesis chapter 7 verse 12, chapter 8, 6 to 7,